Auntie Claire, nagtaray sa reporter. Junvic nagsinungaling. At Erwin, parang may pag-amin. At saka pinagtawanan ni Pia ang palusot o kasinungalingan ni John Vic. Unahin na natin itong si Auntie Claire dahil wala naman na siyang bilang. Hindi na siya patok. O, pakinggan na. Kanina po ay Tignan yung mukha ni Auntie Claire. nagkatulakan si Senator Robin Padilla at si Secretary John Vic Remulla sa Senado. And alam po natin, nung pong time na nandun si Bato ay nagkaroon po ng putukan. So kung mananatili po yung ganitong sitwasyon sa Senado hanggang sa mismong araw ng SONA, may risk po na mangyari ulit yung mga ganito. So, matotolerate po kaya ito ng Pangulo? Hindi. Hindi. Grabe, ang taray. Hindi. Yun lang yung sagot niya. Hindi. Pero may taray ang mukha. Ulitin natin ng konti, ha? Catch it. Hindi. Hindi. So ano po kaya ang Grabe yung mata, oh. Sumusugat, oh. Tapos may follow-up. At mas malala yung sagot. message na sa Senate sa mga nangyayari pong ganito? Umayos kayo. Umayos kayo. Presidente yarn. Hindi maitago yung pagngit-ngit ni Auntie Claire sa nangyayari. Lalong-lalo na natuloy ang Blue Ribbon Committee at yung mga boss niya, yung mga kaalyado niya nahubaran. Ay! Usapang hubaran! Erwin Tulfo, Mang Kanor, dinedeliberang ka daw ng mga babae. Ngayon, puntahan natin itong sinasabi ni John Vic. Ito muna, para masaya. Tignan natin kung ano yung sasabihin niya or pakinggan natin. Palabas na ako eh. Nag-usap lang Palabas daw siya, ha. Mamaya, meron akong nakitang maganda-gandang video. Ipe-play natin. kami ni Senator Win. Palabas na ako. Magkipagkita ko isang dinubyong tao dumarating pa. Nakipag-usap daw siya kay Senator Win. For what? Security guard na ba ang DILG ng Senado ngayon? So, bakit ikaw? 'Di ba? Inaasahan ba nila na magkakakumusyon kaya nandyan ka na naman? Back natin ng konti, ha? Palabas na ako. Magkipagkita ko isang dinubyong tao dumarating papunta sa akin eh. Kung hindi ko protect ang sarili ko, Gumanon daw siya. Prinotektahan lang daw niya yung sarili niya. madadagadan ako. So I had to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila eh. Tumutulak ka eh. Diba? Pupunta ako dito para mag-confirm lang kay Senwin regarding security procedures. Nung paalis na Yan ba yung ano? Yan ba yung paalis? Ikaw yung tinutulak? ako, biglang nagbilubyo na rito, I just had to protect myself. Oh boy, I have to protect myself. Puntahan muna natin to. Bago natin, mamaya yan si Bia. Eto, bago siya pumasok. Okay? Tingnan nyo kung paano siya maglakad. Hi, sir. Hi, Sec. Ika-ika. Medyo hirap. Lapit ka ba? Ngayon, puntahan natin. Ito. I-zoom nyo na lang. Yung screen ninyo pwede naman. Tingnan natin kasi medyo malayo pa yung grupo nila Robin Pia at yung 18 Brave or yung Brave 18. So papasok sila. Tama? Papasok. May kumusyon na. Papasok sila. Ba't kasi nilagyan pa ng sound din naman itong nag-upload? Makaka-copyright pa tayo dito. Mute na lang natin. Yung ano lang naman ang titignan natin. Diba malayo pa? Ba't hindi ma-mute? Uy! Mukha kayo. Ayaw ma-mute.
Mute. Ayun. Hmm. 'Di ba ang layo pa? Oh, oh. Balik natin ng konti, ha. Oh. Eto si John Vic, oh, 'yan. Nakatayo, hindi ka papaalis, nakatayo ka, nakaharang ka, sinungaling. Sinungaling, nakaganyan ka pa, oh, 'di ba? Oh, 'yan ba yung umiiwas? 'Yan ba yung aalis? Nakita mo may dagsa ng tao, dapat umatras ka na o kaya pumunta ka na sa gilid. Eh, anong ginawa mo? Oh, humarang ka, pumagitna ka pa, eh. 'Di ba? Kung umiiwas ka, dapat ang luwag sa gilid, oh. Dapat pumagilid ka na. Oh, oh. Tulak. Hmm. Oh, 'yan ba yung you have to protect yourself, umiiwas ka, aalis ka na? Dapat umatras ka na dito sa likod, oh, ang lawak, oh, tumakbo ka palayo. Sinalubong mo, eh, sinungaling ka, eh. Oh, 'yan, oh. Oh, 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 pinipigilan mo, eh. You stand your ground, eh, tumatayo ka. Eh, di pumalikod ka sana, umatras ka, tumakbo ka palayo. Sinungaling. You know? Oh. Sumunod pa. Sinundan pa. Oh, pero oops, hindi ako nagtagumpay. Paano ngayon ang sasabihin ko kay Boss Bongbong? Umalis na lang. Ngayon, pakinggan natin 'tong sinabi ni Pia, yung reaksyon niya. Natatawa. Oh, ba't naka-mute na? Isa lang daw po siya. Ulitin Ma'am, na lang sinabi po ni natin. SILG, hindi daw po kayo hinarang kasi hindi daw po niya kaya dahil mag-isa lang daw po siya. Hindi yata. Kasi nakita ng staff ko na may iba siyang kasama. Tsaka may video nandun. Naglalakad ako dito. Pag hindi ka umalis, hinarang mo ako, di ba, kuya? Correct. Nakita mo nang paparating, eh. Tumayo ka pa doon. Pumagilid ka, boy. Di ba? Tsaka tatayo ka dun sa harap ko, di ba? Kung nakita mo ako, tapos gusto mo lang kawayan, di sabi mo, hi, Sin! Oh, hi! Pero kung tatayo ka sa harap ko, nakaganon ka, ano tawag mo doon? Harang. Pagpipigil. Ano tawag mo doon? Ano po masasabi Sorry niyo if sa I cannot appreciate somebody standing in front of me and I'm trying to move forward. Di naman ako nagmamalaki, pero I would think naman na, excuse me, pwede bang makidaan? Ma'am, Okay. Ngayon, puntahan natin si Erwin Tulfo. Ito yung pahayag niya. Malaking kasinungalingan ang mga naging paratang ni Bernard Gumban, isa sa mga nagpakilalang 18 ex-Marines na ginaganap na bogus Blue Ribbon Committee hearing. Bogus? Ikaw ang bogus, bobo! Sa sobrang daming kasinungalingan, siya mismo ay litong-lito. Una, sabi niya sa kanyang naunang sinumpaang salaysay, nag-deliver raw siya sa akin ng 6 na medium-sized maleta. Ngunit galing na mismo sa kanyang bibig kanina na 2 at 6 na maleta ang kanyang idineklara. So, hindi mo kinukontest na may na-deliver sa'yo. Kung ilan lang yung na-deliver, ganon. Ilan nga ba? Hindi niya sinasabing walang katotohanang nag-deliver sa akin ng maleta. Ang sinasabi niya, mali-mali yung sinasabi niya. 2, tapos 6, tapos naging 8. Yung bilang. Importante sa kanya yung bilang. Pangalawa, pati sa halaga na di umano yung nilalaman ng maleta, nagkagulo-gulo na. Sabi dati, kapag small, 15 to 25 million ang laman, tapos ngayon 20 to 25 million, samantalang medium, 30 to 40 million sa affidavit, tapos 40 to 50 million naman ngayon. Ano ba talaga? So, ang problema niya dito, kung magkano yung laman ng maleta.
Magkano ba talaga? So, ikaw na nga ang magsabi, magkano ba yung laman ng maleta? Hindi na sinasabi ditong walang nai-deliver. Ang sabi niya dito, mali-mali yung amounts. Bakit? Dahil alam mo kung magkano talaga yung laman? Ah, kapansin-pansin din na pili ang mga binabanggit kahit sa una nilang affidavit. Maraming mga idinawit nila. May mga dinagdag pa. Oo, may dinagdag pa na ikaw daw ay nambebembang ng mga bayarang babae. 5, 3, 2, tas mamimili ka, magbibigay ng tip. Ang hilig nyo sa tip, kayong mga tulpo. Yung isa namang na blind item na Rappi tulpo, ay hindi pala Rappi, may F at may Y at may R pala, nagtitip daw ng 350,000. Ito ba ang sinasabi nilang impartial investigation? Kapag kaalyado, ligtas ka. Kapag pagtulig sa, delikado ka. Wow! Back to you. Sabihin mo yan sa sarili mo. Kasi yung mga literal na yung mga hindi nyo kakampi, yun yung mga kinakasuhan, yun yung mga pinapabaliktad, yun yung nakakulong ngayon. Kayo ang impartial. I-back to you mo yan, bobo. Hindi na ito simpleng investigasyon. Ito ay isang malinaw na planadong propaganda laban sa aking pagkatawa at reputasyon. Walang puwang sa Senado ang fake news at trolls. Sana nag-FB Live na lang kayo. Magkita-kita tayo sa lehitimong Blue Ribbon Committee. Sa bogos! Ikaw ang bogos. O ulitin ko, Erwin Tulfo. Ikaw ang bogos. Dahil walang quorum. Bogos ka namang kanur ka pa. Oh, pakinggan natin itong sinabi ng mga Marines patungkol kay Erwin Tulfo. Merong sasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think, under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip. Bakit itong sinabi nila na to, hindi ka nagpahayag? Wala kang pahayag. Totoo yan? Kung totoo ito, grabe no? Yung mga anak mo, iba-iba na ang nanay. Ang dami. Tapos hindi ka pa rin nakontento? Then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Maganda yan. Yung mismong nagde-deliver ng babae na pagpipilian ni Erwin Tulfo ang magsasalita. Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? o minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iiwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Naku, patay na yan. Hinahatid, dinedeliver yung babae, pero hindi na sinabing walang na-deliver na babae sa akin. Pero ikwento na lang ng Marino para Yung, Lo, si Manang Amy. Sulsul. O, ikwenta na daw yung Marino. siguro kung sino na lang nakakaalam. Kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman yun. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng pakidetalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo. Patay tayo dyan. Ikaw daw yung nagpapadala ng 3, 5 babae.
Tapos pagpipilian mo yung hindi mo mapipili, bibigyan mo na lang ng tip. Eh baka naman nagpapamasahe lang, no? Sa hotel. Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan Gagi, 5-3. mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. Naku, CCTV, Shangri-La, please, ilabas nyo. Magkikita kasi doon eh. Pumasok si Erwin Tulfo doon sa kwarto. Tapos, nag-deliver din tong mga marines ng babae. Tapos, kunwari 5. Tapos, paglabas, 3 na lang yung nalabas. 2 natira. 3 sampa. Gagi. O sino pa sa inyo? Wala, meron pa. Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team EAC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Anyway, Pangkanor, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating, nakaka-follow sa ating Facebook page. O eto, walang iba ha, gossip siya, yan lang. Tingnan nyo na lang yung sunflower dyan. Paano yan, Mangkanor? Tingnan nga natin tong post ni Gossip Central. Eto, ako ang tinulak, Remuli. Yan ba ang nanunulak? Sinungaling ke. Hala, nag-trending na yung Mangkanor ni Erwin Tulfo. Tingnan nga natin. Hala, 72,000 views. Mangkanor. I-play ko nga ito. Natayan kami ng aircon. Hindi kayo binatayan, may nag-trip na box sa GSIS. Bintangero. Pinatayan kami ng internet. Wala, meron daw internet, hindi daw nawala ang internet, may report. Tulpo, mga tulpok kayo.